Ang topic natin naman today is pressure transmitter calibration. So bago natin umpisahan ang pag-calibrate ng isang pressure transmitter, i-describe ko muna sa inyo yung instrument loop mula sa transmitter, mula sa field hanggang sa DCS. So ito yung mukha ng pressure transmitter. Ito naman yung marshalling cabinet which is located in control room. And ito naman yung system cabinet. Makita natin dito. May mga power supply. Ito naman yung mga PLC module. Makita natin dito. Ito ay DIDO module or analog input or analog output. Ito naman yung AIEO module or analog input at saka analog output. Ito naman yung DCS graphics. Makita natin itong isang PAM. Ito naman ang process line. Along with the process line, mayroon nakakonected yung mga transmitter like dito. Kapag P, pressure transmitter. Kapag PDI or PDT, pressure differential transmitter. Kung instrument loop mula sa transmitter located at the field, at the process area. So, ito yung pressure transmitter. May positive at negative tayo. Then, yung loop niya, yung instrument cable ay pupunta sa junction box. Positive, negative din. May TB, terminal block. Then, mula sa junction box, yung instrument cable pupunta sa marshalling cabinet. Kung saan natin makita na to. Itong mga wiring na to, ito na ang mga wirings nang galing sa field. At saka ito naman yung system cabinet. Makita natin dito yung instrument loop natin. Mula sa marshalling cabinet, pumunta siya sa control system cabinet, PLC or Programmable Logic Controller or DIDO, digital input or digital output or AIAO or analog input or analog output. Then, mula sa control system cabinet, yung loop, pumunta na siya sa distributed control system or DCS. So, ang pag-calibrate ng isang instrument device ay mayroong dalawang way kung saan pwede natin i-calibrate na online calibration. Mayroon din tayong offline calibration. So, ibig sabihin yung offline calibration, yung mismong transmitter is connected to the process line. Ito, makita natin nakakonect na yung impulse tubing niya, nakakonect na sa process line. O ito yung diagram ng pressure transmitter. Mayroong terminal sa loob ng positive negative. Ito ay 420 milliamps input ng supply niya, itong pressure transmitter. So from the transmitter going to the manifold valve, mayroong diaphragm, saka drain, saka yung yung stainless steel impulse tubing from manifold valve pupunta sa process line. Tapos magkukunik naman tayo ng stainless tube or PVC tube from the pressure calibrator. Ito naman yung pressure calibrator. I-inject natin ng pressure sa manifold para ma-reading sa pressure transmitter. Yung yung 475 heart communicator. So, umpisahan na natin pag-calibrate ng isang instrument online calibration. Okay? Makita natin dito. Makita natin sa DS graphics. Ito yung pressure transmitter. Nakakabit sa process line, PAM, discharge sa PAM, inlet, outlet, nakakonect siya sa outlet ng PAM, yung pressure transmitter. Makita natin sa DCS graphics. So ito naman yung phase split graphics. Ito naman yung range ng transmitter. Makita natin ito sa DCS graphics. Makita natin ang range ng transmitter is 0
to 5R. So, i-calibrate natin yung pressure transmitter 0 to 5R. So, anong gawin natin? Mayroon tayo ditong calibration table. Pagka-calibrate, dapat i-by percentage natin from 0, 25, 50, 75, and 100%. Dapat ito ang ma-reach sa DCS, yung milliamps. Dapat kapag 0%, ibig sabihin 0 bar, walang pressure, dapat naka-indicate sa DCS, ang ma-receive sa DCS ay 4 milliamps. Tapos kung i-injectan natin ng 1.5% ng 0 to 5 bar is 1.5 bar. So, dapat ang ma-reach niya sa DCS is 8 milliamps. So, ito naman yung 50%. 50% ng 0 to 5 bar is 2.5 bar. Dapat ang ma-reach sa DCS is 12 milliamps. Tapos, kapag 75% ng 0 to 5 bar is 3.75%, dapat 16 milliamps ma-reach sa DCS. Ito naman yung 100% calibration ng 5 bar, dapat 20 milliamps ang ma-reach sa DCS. So ito ang hand pump niya, pressure calibrator. Itong hand pump, ito ang handle ng hand pump. Kapag i-pump natin ito, mag-generate siya dito ng pressure or air na ma-supply natin dito sa manifold ng pressure transmitter. Makita natin dito, during our calibration, dapat kung ano ang requirement dito sa table calibration, halimbawa 25%, ang i-inject natin is 1.25 bar. Dapat pag-inject natin, pag-pump natin dito sa pressure calibrator, dapat mag-indicate dito sa LCD yung 1.5 bar na ma-reach niya sa transmitter. Tapos, yung heart communicator natin is nag-monitor siya sa output ng transmitter base sa gi-inject natin na pressure dito sa pressure calibrator. So, mayroon tayong output dito, milliamps at saka pressure. Kung magkanong pressure ni-inject natin dito sa pressure calibrator, dapat mag-indicate dito sa heart communicator yung output niya, milliamps at saka pressure. Balik tayo sa calibration table. Halimbawa, nag-inject tayo ng 25%, dapat 1.25 bar at saka dapat 8 milliamps niya ang ma-reach sa output ng heart communicator. At the same time, ganun din dito sa split ng DCS. Dito siya, itong yellow na to, ito ang magre-reading, ito ang range niya 0 to 5 bar. Kung halimbawa, mag-i-inject tayo ng 25%, ito 25%, itong linya na to 50%, 75% at saka 100% yung 5 bar. So ito na, nag-inject tayo ng 25%, dapat 1.525 bar at saka 8 milliamps ang ma-reach niya sa heart communicator. Dito, yung output ng heart communicator, dapat ang ma-reach niya ng milliamps is 8 milliamps ng 1.25 bar. Gandun din ang ma-reach niya sa DCS. Sa split dito, dapat naka-indicate siya 1.25 bar. Ganon din yung sequence niya mula sa 25, 50, 75 at saka 100 bar. Kung anong i-inject natin na percentage sa transmitter, dapat ganito din yung ma-reach ng heart communicator at saka sa DCS. So ito naman yung isang way ng offline calibration. Makita natin dito, hindi siya yung transmitter outside sa process yan.
like located in calibration shop. So, ang requirement naman ng offline calibration, yung isang transmitter, ay kailangan natin ng portable compressor para makaproduce tayo ng air. Dapat lagyan din natin regulator para ma-regulate natin yung air output from compressor. Saka kailangan din natin lagyan dito ng calibrated pressure gauge para ma-monitor natin kung ilan ang pressure ang output ng compressor, at saka depende sa pag-regulate natin sa air dito sa regulator para ipasok natin dito sa manifold valve. So ganito din yung output ng pressure transmitter, dapat nakamonitor din sa heart communicator output, yung milliamps niya at saka pressure sa 475 heart communicator, itong positive negative niya sa heart communicator. Tapos may ano tayo, dahil yung transmitter is disconnected from the process line from DCS, kaya kailangan natin yung variable DC power supply na yun ang magbigay ng supply ng transmitter. At saka mayroon tayo ditong series connection ng 250 ohms na resistors. 250 ohms na resistors. Nakaseries siya sa digital multimeter para makita natin yung milliamps niya. Ganon din yung procedures niya, yung sequence ng pag-calibrate ng isang pressure transmitter, o any transmitter, na dapat kung magkanong percentage ng inject mo na pressure sa transmitter, dapat mag-indicate din dito sa heart communicator. At the same time, magre-reading din sa dito sa multimeter. This multimeter is stand for DCS, kaya wala tayong ginagamit na DCS, kaya ito ang ginagamit niya as reference, na dapat yung milliamps na output naka-display sa heart communicator, dapat pareho siya milliamps reading dito sa digital multimeter. Ganon din yung procedures, yung sequence ng pag-calibrate. Dapat i-checka natin yung pressure transmitter ng pressure ng 0 to 25, 50, 75%, yung 0, 1.25, 2.5, 3.75, at saka 5 bar. Ganito yung corresponding na output milliamps niya. Dapat yung 0, 4 milliamps, yung 25% dapat 8 milliamps, at saka yung 50% dapat 12 milliamps, at saka 75% dapat 16 milliamps, at saka 100% na ni-inject natin na pressure na 5 bar dapat 20 milliamps ang ma-reach niya sa heart communicator at saka sa multimeter, para pag ikabit natin ito, yung transmitter na calibrated na, ganun din kung magkano ang pressure na sense niya sa process lines, yun din ang i-send niya doon sa DCS. Yun lang. Sana may naintindihan kayo sa aking discussion about sa calibration ng isang pressure transmitter, lalo na doon sa interesado ng mga kabataan. May natutunan kayo at saka magamit ninyo to sa paghanap ng trabaho, yung skill ng electrical and instrumentation. Okay, maraming salamat sa lahat.